Inanunsyo ng Department of Information and Communications Technology na malapit nang maisama sa eGov.ph Super App ang sistema ng No Contact Apprehension Policy na magpapadali sa pagtingin at pagbabayad ng mga traffic violation ng mga motorista. Si Creseline Catarong magbabalita. Malapit ang magkaroon ng kakayahan ang mga motorista na makita at bayaran ang multa sa kanilang mga paglabag sa trapiko sa pamamagitan ng eGov.ph Super App ng pamahalaan. Ito ayon kay Department of Information and Communications Technology Undersecretary David Almirol Jr. kung saan pinoproseso na ng ahensya ang pagsama ng No Contact Apprehension Policy System sa naturang app. Ang NCAP ay nagpapahintulot sa Metropolitan Manila Development Authority na i-record, i-review at i-validate ang mga paglabag sa trapiko sa pamamagitan ng mga CCTV camera na ipinapatupad sa EDSA at iba pang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Dagdag ni Almirol, nakipagpulong na sila sa MMDA para maisakatuparan ang integrasyong ito. Ipinaliwanag niya na sa oras na matapos ang integration, makikita na ng mga motorista ang lahat ng kanilang traffic violations sa app. Kahit nasa bahay ka na rin, pwede mo i-settle na rin yung penalty mo. No? So pwede mo i-click na lang yung penalty mo. At meron na rin itong notification na rin po ito, no? Na sasabihin niya na, may violate. Meron ka ma-receive na text message din na, nag-violate ka. May bago ring feature kung saan mapapanood ng motorista ang aktual na video ng kanilang paglabag na nagmula mismo sa MMDA. Punta mo sa eGov app, may button po doon ng mga penalties. Pagka-click mo, mapapanood mo na yung video na nanggagaling kay MMDA kung ito yung violation nag-no U-turn ka siguro or hitting the red light ka, so makikita mo po doon. So para maganda. Sa gitna naman ng pangamba ng mga motorista tungkol sa posibleng kalituhan sa magkakahiwalay na digital systems ng mga ahensya gaya ng Land Transportation Office, MMDA at eGov, ay tiniyak ng DICT na hindi ito magiging problema. Nilinaw ni Almirol na dito papasok ang papel ng tinatawag na e-Government Data Exchange Platform o eGov.dx. Pinapayagan ng eGov.dx ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng LTO, MMDA, SSS, PhilHealth at iba pa na magkaugnayan at magpalitan ng impormasyon nang hindi inuulit-ulit ang data entry. Ipinaliwanag ng opisyal na layunin ng eGov.dx na pagsamasamahin ang mga datos mula sa iba't ibang ahensya upang maging single entry na lang para sa mga mamamayan. Sa halip na mag-login sa hiwa-hiwalay na sistema, ang mga impormasyon ay makikita sa isang platform lang gaya ng eGov.ph app na konektado sa eGov.dx. So don't worry po, kapag po naka-integrate na sila lahat later on sa ating data exchange platform, kung meron pong violation kay MMDA, dapat kita po agad-agad yan ni LTO, kita agad-agad yan ni kung sino man yung mga agencies na involved without entering again the information. Yan po yung power po ng data exchange platform po ng DICT. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.